na lang mag-resign, no? Para po talagang masagot niya ang lahat ng katanungan. So, malaking-malaki po ang pagkakaiba, no? Kasi si Sara Duterte, ang daming binabato. Pinagre-resign din kasi ang daming binabato sa kanya. Dapat meron na siyang trial, pero pinipigilan niya. Ginawa niya ang lahat para pigilan ang trial kasi nga may kasalanan siya at alam niya na makukulong siya at alam niya na makukonvict siya. Kaya lahat ng paraan ginagawa niya para pigilan kasi nga may kasalanan si Sara. Pero pagdating kay Speaker Martin, alam ni Speaker Martin na wala siyang kasalanan, kaya hinaharap niya lahat ng to ng buong tapang. Alam kasi niya na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Yun yun. Kapag kasi totoo ang binabato sa'yo, hindi ka talaga haharap, magtatago ka. At kung hindi ka man magtago, ay haharangin mo lahat. Mga trial, haharangin mo. Alam mo dapat nga kasama dapat 'to. Kung si Sara Duterte ay, hindi talaga makaharap sa trial, dapat isama na 'to sa sa investigasyon kasi korapsyon din 'yan, eh. Korapsyon yung ginawa niya, eh, at maraming ebidensya, 'no? Korapsyon 'yun, eh. Oh, hanggang ngayon nga hindi nga niya masabi kung sino si Mary Grace Piatos, 'di ba? Hanggang ngayon hindi niya mapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos, 'di ba? Kasi hindi naman niya talaga kilala si Mary Grace Piatos kasi ano naman talaga si Mary Grace Piatos, imbento lang nila, 'di ba? 'Yun ang katotohanan. Oh, 'di ba? Hmm, that's the truth and nothing but the truth. Okay. Ito. Mababawi na ng pamahalaan ang 65 milyong piso mula sa 38 paaralang kabilang sa umano'y maanumalyang Senior High School Voucher Program. Ayon sa Malacanang, hinahabol pa ng Education Department ng 14 pang private schools na umano'y gumamit ng ghost students para maka-avail ng voucher. Pinuri ng Malacanang ang malaking papel ni Education Secretary Sani Angara para mabawi ang 65 million pesos at maimbestigahan ang anomalya. Sinabi ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na nangyari ang ghost students anomaly noong kalihim pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte. Naimbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po na. Kurap si Inday. Ng pamahalaan ng Kurap si Inday Lustay. Ang dami niyan, ang dami. Hindi lang yan ang korupsyon niya, ang dami. Oh. Laptop pa, laptop. Oh. Undelivered, bayad na pero wala pa. Oh. Tapos pumutok din yung issue ng yung pamimigay niya ng mga bags, ng mga gamit sa bata. Pinapipirma na yung mga bata, no, yung mga nanay ng mga bata na binigyan daw pero wala pang nabibigay, pinapirma na. Ang daming korupsyon ni Inday. Pero si Inday ayaw humarap. Lahat ng klase ng pagharang sa trial, sa impeachment trial, ginagawa niya para lang hindi matuloy ang trial kasi alam niya na wala kasi siyang isasagot. Kasi nga, alam niya na talagang nangurakot siya, na talagang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Nagnakaw talaga siya, kaya wala siyang isasagot. Yun ang katotohanan. Magnanakaw siya. Magnanakaw siya, di ba? 5 milyong piso mula sa 30. Kaya nga inaano nga siya sa trial ayaw niya. Gusto mo, patunayan ko? O sige, mag-trial tayo. Umpisahan ang impeachment trial ni Inday Lustay para mapatunayan lahat. Kasi ang dami ng resibo. Ang dami ng resibo, kaya takot na takot siya kasi siya talaga ay magnanakaw. Kawatan.
Kawatan. Kawatan. Hmm. Diba? Pagkatapos ngayon, nangawat na naman. Oh. Pag pumupunta sa iba-ibang lugar, sa nag-world tour para siraan ang gobyerno, tayo ang nagbabayad ng security niya. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Kapal ng mukha. Tignan nyo ngayon itsura ni Inday. Ang taba-taba. Wala kasing trabaho. Kain ng kain, lamon ng lamon, kumukubra, monthly may bayad. Taxpayers money, tayo ang nagsusweldo sa kanya. Kumukubra, ang taba-taba na. Walang trabaho eh. Paano hindi siya mananaba? Walang trabaho. Oh. Punta lang ng punta, liwaliw ng liwaliw sa iba-ibang mga lupalop ng daigdig. Liwaliw, manira sa Pangulo, manira sa gobyerno. Walang trabaho si Inday. Hindi siya nagtatrabaho. Kumukubra lang si Inday ng pera, pondo ng taong bayan, magnanakaw. Magnanakaw. Diba? Sara magnanakaw, Inday Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Sara magnanakaw, Inday Sara magnanakaw, Sara magnanakaw, magnanakaw si Sara. Magnanakaw. Yung tatay magnanakaw, kuya magnanakaw, yung bunso magnanakaw, pati siya magnanakaw, pamilyang magnanakaw. Diba? Pati yung bunso nila, ang daming kawat sa Davao, pagiging mayor ng Davao, ang daming kawat. Nagrereklamo yung mga taga Davao, mga kaibigan kong taga Davao, nagrereklamo. Kawatan daw yung bunso. Sa Davao, mayor, kawatan. Pamilya ng mga kawatan. Ayaw ng accountability. Diba? Kaya, wala kayo. Hanggat hindi nag-undergo si Sara sa trial, mananatili siyang magnanakaw. Kawatan. Magnanakaw. Kawatan ng magnanakaw. Magnanakaw. Diba? Kawatan. Magnanakaw. Buwaya. Sara, Inday Sara magnanakaw. Inday Sara magnanakaw. Inday Sara magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Magnanakaw. Inday Sara magnanakaw. Magnanakaw, magnanakaw. Ayaw bumaba sa pagkabipi dahil marami pang nanakawin. Magnanakaw. Ang taba-taba na niya kasi paano siya hindi mananaba? Kain ng pera na hindi naman kanya. Lumalamon galing sa taxpayers money. Kubra ng kubra. Wala namang trabaho. Hindi naman nagbabalat ng buto. Kapal na mukha, makapal. Diba? Kapal na mukha. Diba? Meron pa ditong si Pulong Duterte. No? Si Pulong naman ang Yan. Yan. Si Pulong kasi, masyado kasi ito si Pulong, no? Ayan, tuloy. Etong si Pulong, nag-question, no? Ang sabi niya, baka si Sandro daw ang pumili doon sa bagong Speaker of the House. So, sunog siya kay Sandro. Ang sabi ni Sandro,
Naku ma'am, baka style niya yan nung anak siya ng Pangulo. 'Di ba? I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, makikita din niya. Eh naku naman Sandro, alam mo namang hindi pumapasok yan eh. Inom-inom lang yan, bar doon sa bar, mga babae, yan, iyot man, ganun yan eh. Mag-iyot-iyot lang yan sa mga babae doon, mag-inom-inom. Yan naman ang trabaho niyan sa Davao eh. Oh, kumukubra ng pera yan, pero hindi yan kumukubra ng pera, ng pondo, ng sweldo, pero walang ginawa yan, kundi mag-inom-inom sa bar, mag-table-table sa mga babae, mag-iyot-iyot. Yan yung trabaho niyan. Mana sa tatay, mana sa kapatid din. Oo. Kaya Sandro, hindi mo aasahan na makikita sa Congress yan. Eh sabi ko nga sa inyo, di ba mga kaibigan, pati mga taga-Congress, tinanong ko, madalas ako na sa Congress, tinanong ko, nakikita niyo ba yan si Pulong? Ang sabi nila, hindi nila nakikita si Pulong. My God. Yung, alam niyo yung Sahara Desert, alam niyo yung Sahara Desert, di ba pag umulan dyan, isang beses sa isang taon umuulan sa Sahara Desert. My God. Kung isang beses lang umuulan sa isang taon sa disyerto, mas madalang pa sa ulan ng disyerto kung pumasok si Pulong. Kasi hindi talaga pumapasok. Kita nyo, nung SONA ng Pangulo, SONA ng Pangulo, pumasok lang siya kasi para ipakita na mag-walk out, yun lang. Kumbaga, pumasok lang siya kasi gusto niya magdrama. Pero kung sasabihin mong papasok siya, hindi pumapasok si Pulong Duterte. Tamad yan. Katulad din yan ni Sara at saka ni Baste at saka ng tatay niya. Mga tamad. Mahilig sa inom-inom. Oh. Mag-iyot-iyot sa babae. Oh. Magtibol-tibol sa mga babae. Mag-iyot-iyot. Oh. Yan ang hilig ni Pulong. Oh. Kaya ito napahiya talaga siya. Napahiya siya kay Sandro. Tapos sabi pa ni Sandro, but I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Baka ngayon, busy na ngayon si Pulong. Siguro, sabi ni Pulong, naku, baka imbestigahan tayo dito. Naku, gawin niyo itong mga flood control dito na pinabayaan natin, gawin niyo yan. Siguro, hinahanap ni Pulong ngayon yung mga hilong talino siguro siya ngayon. Kasi may iimbestigahan. Bakit 51 billion pagkatapos ganito, nagbabaha sa Davao? Diba? Kaya hilong-hilo na ngayon si Pulong. Naghahanap siya ng paraan para ayusin yung mga flood control sa Davao. Kasi ang Davao ay bumabaha. Diba? At saka, dapat ayusin niya yung mga squatter. My God, kung hindi pa dahil sa Pangulo natin, nagpagawa ng mga condominium, no? Condominium style ng mga pabahay, hindi pa magkakaroon ng pabahay sa Davao City. Take note, ang nagpagawa ng mga condominium ng mga pabahay ay si Pangulong Bongbong Marcos. Take note, 30 years na ang mga Duterte. More than 30 years na ang mga Duterte sa Davao. Pero, ang mga squatter talamak. Ang daming squatter. Pero ngayon, na naging Pangulo si PBBM, pinagawa ni PBBM ang napakaraming mga pabahay sa Davao City. Mga condominium ang pabahay ni PBBM sa Davao City. Diba? Kaya,
pasasalamatan nyo ang Pangulong BBM forever. Dahil kung hindi sa kanya, hindi kayo magkakaroon ng pabahay. Dahil pinabayaan kayo ng mga Duterte na inyong iniidolo. Diba? Anong ginawa ng Duterte? Nakaw, 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 magnanakaw ng kwarta. Puro nakaw ang ginawa, buwaya. Ang daming mga buwaya sa Davao. Ang daming mga buwaya sa Davao. Di ba? Galit na galit na yung mga DDS. Ano kayo? Galit na kayo, no? Kasi, sunog na kayo. Burn na kayo. Di ba? So, magpapaalam na ako, matutulog na ako. At para bukas naman tayo mag-usap, no? Maraming salamat sa mga pro-government, sa mga Pinklawan, sa mga DDS, sa mga Iskonian, at kung ano-ano pa. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Fight fake news. Expose the truth. Bye-bye.